Hello po, good evening sa inyong lahat. Today, isi-share ko po sa inyo kung paano ko pasasarapin pa yung aking basic pandesal na ginawa dati. Meron po ako ng 2 secret ingredients na isi-share sa inyo. Okay? So, eto pakikita ko po sa inyo lahat. Ito po muna tayo sa dry ingredients. Ayan. All-purpose flour. Ayan po siya. And then, ito pong ating bread flour. Ayan din po. And then, ito pong ating instant yeast. Milk powder, kahit anong brand, pwede. At itong ating coconut milk powder. Ayan. At ang ating sugar, white, pwede din brown, tig kalahati. At ang ating salt, iodized. And then, dito na po tayo sa liquid ingredients natin. Wet ingredients tayo. Ito, water. Iwa-warm muna natin yan. And then, itong ating milk, fresh, full fat, iwa-warm din natin yan bago natin gagamitin. At ang ating canola oil, pure. Ayan, white siya. Huwag kayong gagamit yung may kulay na oil na madilaw. At isang egg yolk. Ito. At itong ating yogurt plain. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dalawang pagsasamahin natin na para sumarap pa yung pandesal. Coconut milk powder at saka yogurt plain po siya, fresh. Ayan. So, lahat po ng measuring yan at lahat po ng sukat at takal nitong ingredients natin ay ilalagay ko po sa description box at doon po sa huling video natin sa screen. Subukan nyo po ang recipe ito. Ito'y napakasarap ng pandesal nyo at malinamnam siya. Hindi na kayo kailangan gumamit ng butter kasi ito malinamnam na ang ating coconut milk powder. At itong ating full cream na yogurt. Ayan na po yung ating flour. So, pagsasamahin na po natin ang lahat po ng mga ingredients natin na binanggit ko sa inyo kanina. Kasi yung pong yeast natin, hindi na kailangan i-bloom yan. Instant na siya. Ayan yung powdered coconut natin. Pagsunod-sunod rin natin at yung yogurt plain natin. So, hindi ko na po binanggit sa inyo ang sukat po ng pandesal natin ngayon. Dahil po, isusulat ko na lang yan sa description box natin. Doon nyo po makikita ang lahat ng tamang sukat ng ingredients natin para sa ating pandesal. So, kaya gusto ko lang pong pakita sa inyo yung mga nasa plastic pa sila, etc. Okay? So, ngayon, start na po natin siyang i-mix. Dahan-dahan lang para ma-mix po lahat yung mga ingredients natin. Pwede rin nyo rin pong ini dyan sa kamay kung gusto nyo. At ito na po siya. Smooth na po yung dough niya. Lagyan lang po natin ng oil yan at balutan natin ng cling plastic. Rest po natin siya hanggang mag-double size. Ito na po siya. Umalsa na po ito. Tinanggalan ko na ng hangin kanina. So, pagkatapos po, inirest ko pa siya uli ng 10 minutes. Okay? So, ngayon, ayan, ready na po yan. So, tatanggalin na po natin yung hangin pa natitira at iuunat lang po natin siyang ganito at puputulan na po natin siya sa size po na gusto nyo kung ano yung laki. Babatirurin lang po natin ng ganyan, ikot-ikot natin para yung hangin na natitira ay lumabas. Then, ikakat na po natin siya sa bilang na gusto nyo kung ilan, nasa sa inyo po. Ganyan lang po kalalaki. So, yung sa akin, sa ingredients natin, 18 pieces lang po yung ginawa ko. Katamtaman lang po yung laki. Yan, roll lang po natin ng ganyan. Ayan, ganyan po. Ito na po sila. Ayan. Ayan na po sila. Lalagyan na po natin sila ng breadcrumbs. Paikot lang po natin sila dyan. Hanggang ma-coated lahat. Then, lagay po natin sila dito sa lalagyan natin ng ganyan. Yung paglutuan natin. At ayan, ready na po silang lahat. Cover nyo po sila ng cling plastic hanggang mag-double size sila. Kung gusto nyo pong iluto na ngayon, pwede nyo po na ilagay sa room temperature. Kaso po ako, ilalagay ko muna po yan sa rep. Bukas ko na po lulutuin. Ayan po. Diyan ko muna po sila paalsahin sa rep ko. Mamaya pakita ko po sa inyo, aalsa po yan. So, kapag dyan po kayo nagpaalsa sa ref, kailangan i-adjust nyo yung yeast nyo. Okay? So, mamaya explain ko po sa inyo pag... O, titignan na po natin yung ating
pandesal na nilagay natin sa ref. Ayan, ito na po sila. So, ayan na po sila. After 5 hours, ayan, lulutuin ko na po sila. Ayan, umalsa na po sila. Ayan, oh. Okay. So, kayo po, kung gusto nyong lutuin kagad, pwede naman yun na ipaalsahin nyo siya kagad sa room temperature. So, yun sa akin, ginabi na kasi ko, kaya ngayon ko na lang sila iluluto, kaya nirep ko siya. So, wag kayo mag-alala, aalsa siya kahit nasa ref. So, ngayon, rest muna natin ito ng 45 minutes dito sa labas hanggang mawala yung lamig niya at mag-double size pa sila bago natin sila i-bake. Okay? Wag natin sila i-bake na kalalabas lang sa ref. Ayan muna natin ng 45 minutes. Ayan. So, ito na po sila. After 45 minutes, ayan, bibake na po natin. Ayan na. Okay? Ayan, lalo pa po silang umalsa. So, ito na po. Luto na yung ating pandesal. Ayan. Hanguin na natin sila. So, ito na po yung pandesal natin. Ayan, luto na po sila. Ayan po yung kanilang ilalim. Lutong-luto na siya. At napakalambot nila. Ayan, oh. Mamaya, pakita ko sa inyo. Sandali. So, ito na po. Ayan. Luto na po sila. Ayan. Tingnan nyo po at napakalambot niya. Ayan. Ayan po. Pakita ko sa inyo sa loob. Ayan po yung aking pinasarap na basic pandesal. Yung pong tamang sukat at pakal ng ingredients na to ay nasa huling video at sa description box rin po. Ayan na po yung recipe at yung mga tamang sukat niya ay pinost ko po dyan sa screen ko. At ilalagay ko rin po yan sila sa description box ko. Lahat po ng ingredients na yan. Kung sakaling hindi nyo man po makita masyado ito nasa screen. Okay, maraming salamat sa inyo.